So ito nga mga kababayan, pagkatapos po 'no, nung naging issue sa ano ba yun, Kamikaze, eto may panibagong banda naman po yung kumbaga kumakalat ngayon na viral po yata, nagba-viral yung kinuwento ni ate o ni kuya po ba 'no, ayan po sila. So ako kung tatanungin niyo po ako kung kilala ko mismo talaga itong Ben and Ben or kilala ko na bilang, banda sa Pilipinas, pagpaumanhin niyo po at hindi ko po sila kakilala. Hindi ko sa sinasabi na sila ay hindi sikat, talagang hindi lang po, nataon na yung ating hilig sa musika ay yung musika na kanilang kinakanta o siguro hindi ko pa lang talaga nahahagip ng aking mata itong Ben and Ben. Pero sabi nga dito, may sinasabi yung nagkukuwento, hindi natin alam kung totoo o hindi. Kasi may mga paratang po ano. And uulitin po natin, hindi naman po lahat ng sinasabi sa social media, ibig sabihin po totoo. Minsan yung iba naninira lang, pero malalaman natin kapag nagsalita ang Ben and Ben, 'di ba, tama ako? 'Yun. 'Pag nagsalita sila upang sagutin itong kumakalat na paratang. Kasi po madami na po yung ano, nakakabasa at kumakalat na din po, madami na din pong netizen ang mga nagkomento tungkol sa sinabi sa kanila. Ibababa ko lang ng konti at basahin natin yung reklamo sa kanila. O yan, sabi, "Reklamo ko lang sa Ben and Ben." O yan. "We were supposed to get Ben and Ben for our wedding function." Ayan, 'pag mga kinakasal po mga kababayan, alam niyo na, para mas gumanda 'no, yung mga alituntunin ba o basta yung mga ano tawag dun, sa kalagitnaan naman ng pagla-live, nakakalimutan ko yung mga words na kumbaga yung mga ipinapalabas nila para mas gumanda, nag-iimbita ng mga sikat na mga artista, malamang sa alamang sikat talaga 'tong sila Ben and Ben, okey? So ulitin ko po, hindi ko sinasabi na porket hindi ko kakilala ay hindi na po sila sikat, ha. We were supposed to get Ben and Ben for our wedding function. They quote us 750,000, ha, 750,000. Ayan, pesos po, plus. Kung ibig sabihin 750,000 plus, kumbaga humigit kumulang, okey? Pero may disclaimer sila na baka hindi makapunta si Ben or si Ben sa event. Kasi pangalan yata nitong dalawa na 'to is parehas Ben sila. Correct niyo na lang po ako diyan sa comment section. So ibig sabihin is ang presyo nila is 750, kaya lang may posibilidad na isang Ben lang ang pumunta o yung isang Ben lang ang pumunta or baka walang Ben na pumunta. Oh, grabe. So, parang 750,000, nakasugal pa yung 750,000 mo kung pupunta si Ben o si Ben o walang Ben na sisipot, parang gano'n ang pagkakaintindi ko. So, hindi sure, sabi, hindi sure na may pupunta. Pero they will still book us, and require down payments kasi gano'n daw talaga sila. Kumbaga, ibu-book pa din namin kayo ng walang kasiguraduhan na pupunta si Ben at si Ben, okey? Ulitin ko po, hindi natin alam kung totoo 'tong sinasabi nung nagrereklamo or baka naninira lang, ano po? Malalaman 'yan natin kung sasagot dito sa reklamo na 'to yung Ben and Ben na banda. Okey, tuloy. Ibo-book pa din daw 'no, kahit kumbaga hindi sigurado na makakapunta. Di ba dapat meron silang ano nun, may kalendaryo sila na, "Oh, eto ganito, si Ben pupunta dito, si Ben at Ben pupunta dito, eto yung concert nila, eto yung pupuntahan nila." Araw-araw. Alam mo, para masasagot mo na doon sa mga kliyente na, "Oh, ma'am, pasensya na po etong, araw na ito, hindi uubra sa banda dahil, naka-book na po." 'Di ba? So, gano'n, 'di ba? Bago mo i-book. So, ulitin ko, hindi sure pero they will still book us and require down payment kasi gano'n daw talaga sila. Hindi natin alam kung magkano yung down payment pero normally 50% yung mga ganyan.
So, bakit sila tatanggap ng booking? Oo nga naman, kung hindi available ang mga singers nila pa, 'di ba? Ano 'yan, yung guitarist at pianist lang ang sisipot? Oh, eh, sa atin pong mga Pilipino, kahit naman sa buong mundo mga kababayan, siyempre ang hinahanap nung mga tao na umarkila o kumuha nung kanilang, serbisyo, eh, yung mismong lead singer, yung mga pinaka-front nila, 'di ba? Tapos ang pupunta lang ano, yung gitarista ano yun, maggigitara lang dun o kulang na kulang o yung pianista. So dagdag pa ni ate o ni kuya kung sino man itong reklamador, ano yan, 'pag feel lang nila pumunta sa wedding, last minute appearance, pero 'pag hindi nila feel, hindi sila magpe-perform, ang labo naman. Which is totoo, malabo, especially yung mga ganyang wedding tapos magbabayad ka ng 750,000, oh, 'di ba? Eh, dapat siguradong-sigurado na talagang makakasipot kapagka nagbayad ka na ng magkano ang kalahati ng 750, oh, 375,000 pesos. Tapos para kang nagsugal na, sisipot kaya sila, pupunta kaya sila? Oh my God, 'di ba? So, nasaan na tayo? Bakit kayo maniningil ng ganyang kalaki tapos may chance na hindi kakanta yung dalawa? Grabe kayo, oh. Sobrang na-hype up kayo. Kumbaga siguro, sobrang, sumikat na, 'di ba? Kaya yumabang na kayo. From 350,000, oh, 350K talent fee. Laki na din po nun ano, sa isang tugtugan lang, biruin mo. In less than 2 years ago, naging times 2 bigla. Eh, hindi niyo po masisisi din yung sa mga presyuhan nila ng ganyan, madam o sir. Talagang kapag biglang sikat niyan, eh, siyempre, taas na din po talaga ang mga talent fee nila. Aba, ang sagot sa amin, magaling daw yung kasamahan nila at alam na lahat ng song and yun din ang arrangement ng ibang couple na nag-book sa kanila. What? So ako, siyempre bilang mga fans nung mga ganitong banda, kilalang-kilala ko kagaya nung mga, kunyari banda ni Francis M. Siyempre mga kababayan, Francis M. and the Band yan kapagka pumunta sa mga o naimbitahan sa mga piyestahan o sa mga concert, Francis M. with the band. Dahil paano kakanta si Francis M. yung sarili niya lang, may kasamang banda yan, 'no? Hindi naman okey kung etong dalawa is wala tapos yung banda lang at tapos iba yung kumakanta. 'Di ba? Siyempre sila po mismo yung hahanapin. Ang sagot sa amin magaling daw yung kasamahan nila at alam na ang lahat ng songs and yun din ang arrangement ng ibang couple na nag-book sa kanila. Ako po kung ikakasal siguro na tapos talagang fan ako nito tapos sasabihin sa'kin, "Sige 750,000 pero hindi sure kung, makakapunta o makakasipot yung si Ben o si Ben o dalawang Ben ang wala." Ay wag na lang, 'di ba? Sila nga yung gusto kong kumanta, sila sila yung gusto kong marinig ang boses sa mismong kasal ko. Oh, isa sa pinakaimportanteng event sa buhay mo, tapos wala sila. Eh, di wow, sabi nila pa-wow si ate. Eh, di wow, eh, di sa Spotify na lang namin pinatugtog music nila kung gano'n. At least sa Spotify sila pa mismo yung ano, tumugtog ano, sila pa mismo boses pa nila mismo yung narinig mo. O pahabol ni ate, nakaka-turn off. Ganyan ba kataas ang tingin niyo sa sarili niyo? Dun sa presyuhan, mga bossing, para sa'kin, kumbaga wala, eh, yan talaga yung presyo nila, eh. Take it or leave it. Tumaas ng doble, 750. Kung gusto mong kagatin, kagat ka, pero kung hindi, eh, di wala, ganun lang. Dahil talagang ganyan naman po ang mga ta-artists, ganyan ang mga singer, mga performer, na 'pag nag-click sila talagang possible na lumaki ang kanilang presyo. Presyo nila yun, eh, take it or leave it. Pero dun sa babayad ka ng 350 down payment tapos hindi sila pupunta, tapos ang papakantahin is yung kasamahan, ano yun, parang scam, gano'n?
Pero kung ako tatanungin mo, kung gano'n ang sitwasyon sa umpisa pa lang, hindi na ako sisipot. Pero uulitin ko po ulit 'no, ito pong binasa natin mga kababayan ay hindi pa din po tayo sigurado kung 100% totoo ang kinukuwento o ang nirereklamo nung nag-post nito, okey? So, nandiyan pa din po ang Ben and Ben para sagutin itong, ipinost ni ate o ni kuya o kung sino man yung nagreklamo sa kanila, okey? So, muli po, Mark Ramos, God bless po sa ating lahat.